this video, ima-manual break-in natin yung power dash motor na bili natin kay Brickyard nung nakaraan using this alligator clips saka itong battery terminal. Ngayon lang kabuti nga ngayon meron ng ganito. Noon kasi ang manner ng pag-break-in namin mismong doon mismo sa chassis. Then pinapatakbo namin with load ng ilang minuto. Nilalagyan lang namin ng Singer oil para ma-lubricate siya ng maayos. Ngayon, ang gagamitin naman natin, lilinisin muna natin yung motor using the contact cleaner ng WD-40. So this is different from the normal na WD-40. So this one is fast drying na contact cleaner. And then lalagyan natin siya before natin patakbuhin, lalagyan natin ng lubricating spray para ma-loosen up yung mga parts dun sa loob. Ngayon, para ma-regulate natin yung voltage na pumapasok, gagamitin natin yung mga batteries natin, pero yung nakalagay siya dun sa charger para ma-assure natin na as much as possible na even yung voltage na pumapasok dun sa motor. Ngayon kasi meron ng mga special break-in gadgets na programmable. So depende na lang kung ano yung klase ng motor na i-break-in mo. So meron ng mga software program na ilalagay mo na lang yung motor doon. Tapos bahala na siya mag-break-in. Tapos doon mo masusukat, meron pang pansukat ng RPM. Pero for this one, since mahal yung mga yon, maabot ng as much as 10,000. O may mga mas mura, mga 3,000. Pero kung let's say ito lang yung nasa atin, titignan natin ngayon kung may difference dun sa manual na pagbe-break-in ng motor. So for example, ang mangyayaring sequence natin ngayon dito, ipatatakbuhin ngayon natin after lubricating, patatakbuhin natin ngayon ng 3 minutes. Magiging sequence niya 3 minutes first after lubrication, and then pahinga ng 1 minute, then another set of 3 minutes, then pahinga uli ng 1 minute, and then another set of 3 minutes. As much as possible, regulate natin using the batteries. So tatry natin yung kung makukuha natin yung proper break-in niya. Siyempre iba pa rin yung break-in na kukuha natin ng result pagka tumatakbo talaga sa tracks yung car, nakakabit yung motor doon sa car and then tumatakbo sa tracks. Pero for the meantime, just to yung tinatawag na term na break-in, para lang ma-loosen up yung mga brushes doon sa loob, yung mga contact points. So lalagyan muna natin ng pinion gear to. Tapos ang gagawin muna natin, para meron tayong basis of comparison dun sa results, patatakbihin muna natin siya saglit. Susukatin natin yung speed niya. Na wala tayong nilalagay, straight out of the package. Patatakbihin natin siya, susukatin natin yung speed niya. Tapos after that, after nung makumpleto natin yung process ng paglulubricate, papatakbo every 3 minutes, tignan natin kung may difference siya sa dulo. Using our speed checker para ma-check natin yung speed niya before break-in. Okay, stop na natin. So, ang rated speed niya is 29.52 kilometers per hour. So, ngayon, start na natin yung process ng pagbe-break-in ng manual. Done na yung first batch ng 3 minutes. Pagpapahingayin ngayon natin ng 1 minute yung motor.
Tapos, as mentioned earlier, para ma-maintain yung as much as possible, gusto nating i-maintain yung voltage niya. So, papalitan ngayon natin ng fresh batch. Start na natin yung second round ng 3 minutes. Pahinga uli ng 1 minute and then switch ulit tayo ng fresh set ng batteries. Ito na yung last batch ng 3-minute break-in. Okay, pagkatapos papacool down lang natin yung motor bago natin i-test bago tayo mag speed test. Lagyan uli natin ng contact cleaner para ma-remove yung mga excess na residue na na-produce niya during the break-in process. So since fast quick drying naman siya, pwede na natin lagyan uli ng lubricant para in preparation dun sa testing natin with load dun sa chassis mismo. Okay. So, kita nyo, it's from 29.52 kanina. Ngayon, it's 35.14 kilometers per hour yung maximum speed niya. Yun. So, yun yung result ng manual na break-in natin ng motor. So, marami pang ibang method dyan na pwedeng gawin, pero this is just one of the ways na para mapalakas natin yung motor natin. So test run ngayon natin sa trucks kasabay nung DMAX setup natin na ginawa for Super One chassis. So babalik tayo dun sa the brickyard para matest yung both bagong setup and then itong ang bagong motor. So maraming residue, yung excess na lubricant. So be careful lang na pag maglu-lubricate kayo, wala siyang, hindi maglalawa yung lubricant na gagamitin nyo. Otherwise, madi-disqualify kayo pagka nakita ng mga marshal na mayroong mga excess na lubricant or any liquid na lumalabas dun sa sa motor bay natin.
So again, thank you for watching. Sana merong nakatulong sa inyo tong video na to kung paano i-break in yung mga bagong motor natin. Paki-like nyo itong video na to and pa-subscribe. Pasabay na rin na subscribe.